Ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang sino mang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-30 linggo na sa karaniwang panahon, 30th Sunday in Ordinary Time. Pero katulad ng sinabi sa atin kanina, ngayong linggo rin ito ay 38th Sunday ng Prison Awareness, kamulatan para sa mga nasa bilangguan. 38 taon na pinagdiriwang natin to Prison Awareness Sunday. Alam niyo po, sinabi ko sa inyo minsan pa na isa sa mga karanasan natin na hindi normal ay yung mawalay sa pamilya, mawalay sa komunidad na kinabibilangan natin. At ito ang karanasan ng mga nasa piitan. They are being cut off. They are being separated from their loved ones, from the community. And worse, sa loob ng isang bilangguan, isang malupit na parusa, di ba? Sa mga bilangguan, nakikita natin merong mga tinatawag na Bartolina. Hindi po yung physical na punishment ang mahirap, but the worst punishment that a man or a person can receive ay yung mapag-isa ka. Kasi nga, bilang tao, anong normal sa atin? Ang makihalubilo, makipagkapwa, mabuhay sa loob ng isang pamilya, sa loob ng isang community. Yun nga lang, totoo, these persons, itong mga taong ito, maaring nakagawa ng mga kasalanan ng pagkakamali. Kasi aminin natin, iba't iba ang pinanggagalingan ng bawat isa sa atin. Iba't iba yung environment na kinalakhan natin. Hindi lahat ng tao lumaki sa maayos na pamilya. Hindi lahat ng tao lumaki sa isang environment na yung environment ay conducive para mabuhay ng mabuti. Naalala ko nga one time, there was a seminarian, kasama ko sa seminaryo. Kaya lang, because, yes, he entered the seminary, but unfortunately, since the environment na kung saan siya lumaki, hindi squatter eh. Kaya yung ugali niya, even when he entered the seminary, squatter pa rin. Palamura, para sa kanya lahat halos joke, biro. Kaya there was a time na sa kanyang pagbibiro, yung gulong ng sasakyan ng pari, pinaiimpis niya, And then merong pagkakataon na napalabas sa seminaryo. Pero sabi ko one time, my bishop asked me, kumusta naman tong taong ito? Sabi ko, Bishop, kung hindi mo bibigyan ng pagkakataon, iba naman po yung pinanggalingan niyang pamilya. Iba yung environment na nilakhan niya. Kaya although he was sent out of the seminary, but again, the bishop recommended him to another seminary. And then, that person became a priest. Hanggang ngayon, pare. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, iba't iba ang kinalakhan natin. We might be judgmental kung bakit ang ibang tao nakagagawa ng pagkakamali. Pero kung ilalagay natin ang ating mga sarili sa kalalagayan na, baka nga sa totoo lang, mas naging worse pa tayo sa kanila. Mas naging worse pa tayo sa kanila. Pero, yun nga, bakit ko binabanggit ito sa inyo? Alam nyo, especially in the Philippines,
Hindi ho lahat ng nakakulong talagang totoong dapat nakakulong. Marami ang malaya, silang dapat nakakulong. Diba? But because of influence, but because of power, because of money, malaya sila. Ngunit, ano ang mahalaga na makita natin this 30th Sunday in Ordinary Time? Sa mabuting balitang ating binasa at napakinggan, merong talinhaga na ibinigay sa atin, merong dalawang lalaking pumunta sa templo para manalangin. The other one is a Pharisee, Pariseo, and the other one is a publican, a public sinner, makasalanan. Alam niyo po, mahalagang unawain natin yung salitang pariseo. Ang pariseo, ang salitang pariseo, ang ibig sabihin, the separated ones. Separated. But why is it that they call themselves the separated ones? They call themselves as the separated ones kasi sila po yung mga marurunong sa kautusan at alam nila kung paano isasabuhay yung kautusan, yung practices. At para sa kanila, para bang yun yung reason kung bakit pinapalagay nila yung kanilang sarili nila as better than the rest kaysa sa iba. Yun din yung reason kung bakit sometimes yung ibang tao kanilang minamata, they look down, on other people because yun nga ang tingin nila sa kanilang sarili, sila yung mainam. Alam nyo, sa India, merong tinatawag na caste system. Ang caste system sa India, it's about social standing, social status. Hindi, di ba, yung mayaman para sa mayaman, yung mahirap sa mahirap. Hindi pwedeng makihalubilo yung iba kasi kahit nga po, pagka pinag-uusapan yung marriage, hindi pwedeng, when you are not of the same status or social status, social standing, hindi pwedeng magkaroon ng relationship. They separate themselves from the other. Kaya lang, totoo, one of the realities of sin, isa sa mga reality ng kasalanan, ay yung realidad na totoo, it destroys relationship. It destroys harmony sa bawat isa. Kaya nga sabi ko sa inyo, there is nothing cute about sin. Hindi cute ang kasalanan. Pero, what even more separates us from one another, ano pa yung nakapaghihiwalay sa atin, ay hindi lang ho yung kasalanan. Ang nakapaghihiwalay sa atin, yung isipin natin na mainam tayo, hindi tayo pwedeng makihalubilo sa iba. Napakagandang tingnan at alalahanin kasi darating na naman November 1 and 2, undas. Sa November 1 and 2, we are going to reflect on the reality of our being a church, yung simbahan, yung communion of saints. Diba? Pero, sabi nga natin, ang simbahan hindi lang tayo na naglalakbay sa lupa, yung nasa purgatorio at yung nasa langit. Yan ang pinagninilayan natin tuwing November 1 and 2. Ngunit ngayon, yung bang mga kapatid natin na nasa bilangguan, nasa piitan, hindi na ba sila parte ng simbahan? Parte pa rin sila ng simbahan. Yun nga lang minsan, yung sabi ko nga sa inyo, ang problema kasi, binabranded natin sila, binabrand
Binabrand natin sila na ganyan na talaga, kinakahon, wala nang pag-asa. When in fact, di ba, ang bilangguan is supposed to be a place for rehab. It is a place para yung mga nagkakamali, matuwid, maitama. Pero ang problema dito, do we welcome them back to the fold? Meron ba silang babalikan? Meron ba silang pamilya o komunidad na uuwian? Yun ang problema natin. Kasi madalas ang ugali natin, ugaling Pariseo. Sabi ko nga sa inyo kanina, iba't ibang pinanggalingan natin at hindi rin naman natin masasabing talaga na hindi tayo nagkakamali at hindi tayo nagkakasala. Yung iba nga, sabi ko nga sa inyo, because of influence, malayang kumikilos. Parang ang tingin sa sarili, ang linis-linis, pero hindi. Kaya sana, as we remember, as we become aware of our brothers and sisters na nasa bilangguan, sana hindi tayo maging mapanghusga, sana magkaroon sila ng puwang na muli makabalik sa lipunan na ginagalawan, sa komunidad na kinabibilangan at sa pamilya na kanilang kinabibilangan. Alam nyo, yun nga, sana po yung ugaling Pariseo, sa totoo lang kasi lahat naman tayo merong ganito eh. Lahat tayo minsan ang dali nating magturo, ang dali nating mag-point ng finger natin sa ating kapwa-tao, sa mga nangyayari sa ating lipunan, pero ang totoo, lahat naman ho tayo merong responsibilidad. We are all accountable of the things that are happening around us. Kasi one way in another, lahat tayo mayroong tinatawag nating participation. Ngunit, sabi ko nga sa inyo, totoo, sin disrupts relationship. Totoo, sin even makes us away from God. Pero, ang Diyos ba humihinto at lumalayo sa atin? Hindi. Ang kailangan lang naman talaga ay yung matuto tayong magpakumbaba. Ang problema kasi, pagka ang tao katulad ng isang Pariseo, pagka tayo nagiging Pariseo, di ba in the gospel, anong napansin nyo? The Pharisee never praised God. Actually, yung sarili niya kanyang pinupuri. With all the accomplishments na binanggit niya, siya lang yung sarili niya at kulang na lang sabihin niya, ang galing-galing ko, hindi ko kailangan ang Diyos. Pero ang mahalaga talaga na maunawaan natin, why do we humble ourselves? When we humble ourselves, kapag ibinababa natin ang ating mga sarili, we recognize our nothingness. Nire-recognize natin yung kawalan natin sa harapan ng Diyos. Lord, I am nothing without you. Yun ang ibig sabihin ng humility. It is recognizing our nothingness before God. Wala tayong magagawa kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. All is grace. Ang lahat ay biyaya. Kahit nga po sa pagdarasal paano ba tayo nagkakaroon ng ugnayan sa Diyos? We are connected to God not because of our own effort alone. We are connected to God because of the grace of God. Tayo konektado sa Diyos because dahil sa biyaya ng Diyos. Tandaan natin, totoo, may human effort. But it is always God who makes the first step. Palaging ang Diyos ang siyang nagsisimula. Palaging ang Diyos ang siyang nag-uumpisa. Kahit sa pagdarasal, paano ka makaka-reach out sa Diyos?
Di ba ang Diyos, kung iisipin natin, the distance between us and God is tremendous. Sobra. God is eternal. Tayo ay temporal. God is immortal. God is infinite. But we are finite beings. Paano tayo makakaabot sa Diyos? It is God, ang Diyos ang palaging nagsisimula. Ang Diyos din ang dahilan kung bakit tayo nakakabalik sa Kanya. Diba? Kaya nga, nag-alay si Jesus ang Kanyang buhay para sa atin kasi hindi natin kayang sagapin ang mga sarili natin. Anong ipagyayabang natin sa harap ng Diyos? Ang kailangan lang natin, totoo, minsan nagkakamali tayo because of, minsan yung mga judgment natin, the choices that we make, minsan hindi tama because sometimes our judgment is clouded. Yung pananaw natin clouded. Pero ang Diyos hindi lumalayo sa atin. Sin separates us from God, but God will never shun away from us. Kaya anong ginagawa niya? No? Patuloy pa rin niya tayong pinupursue. Patuloy pa rin niya tayong minamahal. Ang kailangan lang naman ay matuto tayong magpakumbaba, aminin, Lord, I need you. Kailangan kita. Wala akong magagawa kung hindi dahil sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ko Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang
Diyos, dulutan mo kami ng pag-asa. Para sa mga prison chaplain, mga volunteer education service, at mga taong nagpupusa na pahalagahan ang dignidad ng mga persons deprived of liberty upang patuloy silang maging daluyan ng pag-asa sa loob ng bilangguan at mga biktima ng krimen. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dulutan mo kami ng pag-asa.